Ateneo reunion sa Cool Smashers, Bea De Leon and Denden Lazaro to Creamline. Choco Mucho may bagong libero? Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Bollywood trends. Maugong ngayong pinagkakaguluhan ang paglipat ng dalawang Flying Titans papunta sa kanilang sister team na Creamline Cool Smashers. Nabigyan tayo ng clue na isang MB or middle blocker ang tatawid ng bakod. At para sa susunod ng clue, ang middle blocker na ito ay parte na ng Choco Mucho mula nang mabuo ang team noong 2019. Kung titingnan natin ang lineup ng Choco Mucho noong 2019, tatlong players na lamang mula sa original roster ang hanggang sa ngayon ay miyembro pa din ng Ubi Girls at dalawa lang dito ang middle blockers na sila Maddie Madayag at Bea De Leon. Matagal na nating binabanggit ang mga offers na natatanggap ni Maddie mula sa ibang team. Sumalit mukhang denied ang mga ito at siya ay mananatili sa panig ng Flying Titans. Dahil dyan ay maiiwan ang pangalan ni Bea De Leon bilang middle blocker na ever since ay nasa Choco Mucho na lilipat sa panig ng Creamline. Ilang mga supporters ng Choco Mucho ang nagsasabing posibleng si Micah Ortiz or Cherry Nunag ang lilipat sa Creamline. Dahil bakit nga naman kasi aalisin si BDL sa Choco Mucho? Siya ang kapitana ng team. Well, wala na tayong magagawa kapag management ng Rebisco ang nagdesisyon. Kung dalawa ang aalis sa CMFT at pupunta sa CCS, bukod kay Bea, sino pa yung isa? May mga fans na bumubuo ng teoryang si Jem Ferrer ito dahil sa pagdating ni Mars Alba sa Choco Mucho. Pero rebut ng ilang CCS fans, anong gagawin ni Jem sa Creamline kung apat na ang setters ng Cool Smashers with De Guzman, Negrito, Bonafe, and Galanza. Ika nga ng ilang volleyball insiders, may reunion na magaganap na ikakatuwa ng karamihan. At tila ang reunion na tinutukoy dito ay ang Ali Den reunion sa Creamline. Kaya naman tila si Denden Lazaro Revilla ang tinutukoy na ikalawang Flying Titan na tatawid sa bakod ng Team Good Vibes. Pero ang tanong din ng ilan ay kung ano ang gagawin ni Denden sa panig ng Cool Smashers. Gayong maganda naman ang naging resulta ng libero tandem nila Ella De Jesus at Kyla Atienza. Well, iyan ang ating aabangan, pero sa ngayon ay mas tututukan natin ang kumpirmasyon tungkol sa kumakalat na balitang ito. Disclaimer ka-trending, hindi natin intensyon na maging clout chaser. Ipinahayag lang natin ang excitement ng karamihan sa mga Cebu fans, lalo pat huling nagsama-sama sa iisang panig ng playing court sila Valdez, De Leon, Revilla, De Jesus at De Guzman noon pang 2017 sa Battle of the Rivals. If ever malaki ang magiging tulong ni Bea De Leon sa middle blocker force ng Creamline na sa mga nakalipas na conferences ay may slight inconsistencies. May mga games na nagkakaroon ng lapses ang MBs ng Creamline, lalo na nung nawala si Ced Domingo sa team. If ever man na magbabalik na si Cedi sa Cool Smashers, maganda pa din na may sapat na reserba ang Creamline lalo pat nananatili silang team to beat ngayong 2024. Kung sakaling ang balitang ito ay opisyal, magiging apat na lamang ang middle blockers ng Choco Mucho. Enough pa din naman ito dahil hindi basta-basta ang mga pangalan ng middle blockers na maki-stay sa CMFT. Pero kung aalis si Denden, sino ang magiging backup libero ni Tan Ponce? Ang Signal HD Spikers ay mayroon ng apat na liberos dahil sa pagdating ni Don Macandili Katindig sa Team Awesome. Kung sino ang aalis sa Signal? Well, tingnan natin ang GIF na ito mula sa tweet ni Mother Lily. Ito ay si Angel Locsin na gumanap bilang si Bia sa teleseryeng General's Daughter. Mataas ang correct probability na ang tinutukoy ng GIF na ito ay si Bia General ng Signal HD. May caption si Mother Lily sa GIF na ito na "A New Beginning", and this could mean na matapos ang ilang taong serbisyo ni General sa Signal ay aalis na ito sa Awesome Nation. Sinong team ang mga ngailangan ng libero? Yan ay ang Choco Mucho Flying Titans. Lahat ng ito ay puzzle pa lamang at wala pang kumpirmasyon. Pero sa tingin nyo ba ay muli nating na-decode ang mga pagpapahula ng mga volleyball insiders? Comment down below. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!